Dalawang magkahiwalay na insidente ng pananakit ng mga menor de edad sa kapwa menor de edad ang nahulikam sa Basilan. Nagreklamo naman ng pambubugbog ang isang kadete ng Philippine Military Academy laban sa 4 na kapwa kadete. Narito ang aking report. Gigil na sinabunutan ng dalawang babae yan ang isa pang babae habang nasa gilid ng kalsada. Lahat sila menor de edad. Kahit di nakapalag ang biktima, di pa rin siya tinantanan. Sinipa pa siya ng isang lalaki. Nag-viral sa social media ang video at inimbestigahan na ng mga pulis. Nakuna ng pananakit na yan sa Isabela City, Basilan, kung saan nangyari rin ang viral na pambubugbog ng dalawang lalaking grade 9 student sa kaeskwela nilang grade 10 student sa Basilan National High School noong June 25. Nakursunadahan o napagtripan daw ang biktima na tumangging magyosi. Dinala sa ospital sa Zamboanga City ang biktima na sumakit ang ulo at nagsuka matapos ang pambubugbog. Ang mga nanakit naman isinailalim sa custody ng CSWD pero naibalik na sa kanilang mga magulang. Sa Talisay, Cebu, isang lalaking edad 16 ang pinagtulungan ng 4 na lalaki. Ayon sa pulisya, nakainom ang lahat ng sangkot bago ang rambol. Nauna nang may nakasuntukan ang biktima. Nakauwi pa siya pero bumalik sa inuman dahil may nakalimutan. Upon-realizing na nabili niyang t-shirt o yung cellphone, nibalik. Pagbalik niya dito fam is moto siya kuan na siya kanang giat nga na siya. Inaresto na ang mga nambubog na edad 17 hanggang 25 at tumanggi magbigay ng pahayag. 4 na kadete naman sa Philippine Military Academy ang inireklamo ng umano'y panghihazing ng kapwa kadete. Sa salaysay ng biktima sa Baguio City Police Office, ilang beses na nangyari ang pananakit sa kanya noong 2024 hanggang sa di na nakayanan at ang-confine sa ospital ng ilang araw. From time to time, ma'am, they are hitting yung kanilang squad mate, ma'am, sa kanyang katawan. Paulit-ulit, ma'am. It's more on they are venting their frustration po, ma'am, dun sa classmate nila by act of inflicting physical harm dun sa kanilang classmate, which is we do not tolerate here in the academy po, ma'am. Pero hindi raw nila yan itinuturing na hazing. Conduct ang becoming daw ang kanilang offense. What then? Basically, ma'am, the legal definition kasi, ma'am, ng hazing natin, ma'am, no, is it requires violence and acts of abuse to be committed as form of initiation. Before you are being admitted, it should be perpetrated by someone senior to you or someone who has the authority sa iyo, ma'am. But then, ayun nga, ma'am, these are his classmates. So, kumbaga parang these are misunderstanding between them, ma'am. Gayunman, pinarusahan na raw ang mga sangkot na kadete. Naka-indefinite leave ang nagreklamong kadete dahil sa medical condition na walang kaugnayan sa pananakit na makakaapekto raw sa kanyang pagiging kadete. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ng nagreklamong kadete ayon sa pulisya. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.